Magandang araw po muli mga kakosa. Ito po ulit si Ronnie Cobontin po ng Rock Kakosa Coins Channel. Welcome po. Sa video po na to, tatalakayin po natin yung minimum wages po ng regions and cities sa buong Pilipinas. Sinearch ko po to through DOLE sa Department of Labor and Employment kung magkano po talaga ang minimum wages ng regions. So, ipapakita ko po rito mula Region 1 hanggang Region 16. Totoo po yan. Makikita nyo po dito kung magkano talaga ang sahod ninyo. Sahod nating mga Pinoy dito sa Pilipinas. Panoorin nyo po mabuti mga kakosa ang video na to. Importante po to dahil kailangan po natin talagang malaman kung magkano talaga ang sahod ni Pinoy mga kakosa. Kasi kung tutusin, ang hirap ng buhay natin na talaga ngayon mga kakosa. Magkano po ang mga bilihin kumpara po sa sahod lang nating mga Pinoy. Napakaliit na halaga na ibabudget po natin. Kung tutusin nga, kulang na kulang talaga yun. Pero tayo mga Pinoy, laban lang. Kasi nga, wala naman tayo magawa. Kundi kailangan lang natin talaga magtrabaho. Pero kailangan din nating malaman kung magkano ang dapat na sahod natin. Lalo na po sa mga lugar ninyo, sa probinsya. Kasi natural po, marami pong manggagawa ang hindi po alam kung magkano talaga ang minimum rate na dapat po ay tinatanggap nila. Huwag po kayong pumayag na wala po sa minimum dahil karapatan nyo po yan, mga kakosa. Kung tutusin po, yung sahod natin sa 8 oras na trabaho natin, napaka-liit po talaga. Kaya kailangan po nating alamin kung magkano ang dapat o nararapat na sahod natin. Sa video po na to ipapakita ko lahat mga kakosa. Panoorin nyo pong mabuti ang video. Makikita nyo po dito from region 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hanggang 16 including NCR po NCR. Makikita nyo po dito kung magkano ang rate or minimum wage na ibinigay ng DOLE para po sa ating lahat. Panoorin niyo po ang video. Welcome to Rock Kakosa Coins Channel. Let's begin the video. Minimum wage Philippines 2023 in all regions. Mga minimum po na sahod natin sa buong bansa. The minimum wage in the Philippines is an important topic that affects millions of workers in the country. Prices of basic necessities, especially food, have increased during the pandemic. Many people have been struggling to budget their salaries to keep them going. It's not easy, since most Filipinos are earning below minimum wage. In this video, we will discuss what the minimum wage is, how it is determined, and the current state of the minimum wage in the Philippines. If you are interested in the daily minimum wage in the Philippines in 2023, panoorin nyo po ang video na to mga kakosa para malaman nyo po ang lahat. Pero bago po ang lahat mga kakosa, what is the minimum wage? The minimum wage is the lowest amount of money that an employer is legally required to pay their employees. This wage is set by the government to ensure that the workers receive a fair and livable wage for their work. The minimum wage applies to all workers, including full-time, part-time, and contractual workers. Ngayon mga kakosa, papakita ko na po sa inyo kung magkano talaga ang nararapat na sahod mo diyan sa lugar mo kung saan ka po nagtatrabaho ngayon. Sa buong Pilipinas po. Regions and cities, nandito na po, panoorin nyo po ang video. NCR, dating 570 pesos, effective July 16, 2023, 610 pesos na po ang minimum wage. Cordillera Autonomous Region or CAR, 400 pesos minimum wage. Ngayon po, dadako na tayo sa regions. Region 1, sa ating 372 pesos, 400 pesos na po ang minimum wage. Region 2,
dating 375 pesos, ngayon po ay 400 pesos na po ang minimum wage. Region 3, dating 344 pesos, 460 pesos na po ang minimum wage. Regions 4A, dating 350 pesos, 470 pesos na po ang minimum wage. Regions 4B, dating 329 pesos, ngayon po ay 355 pesos na po ang minimum wage. Ngayon po ay dumako naman tayo sa Region 5. Region 5 po ay 365 pesos ang minimum wage. Region 6, dating 410 pesos, ngayon ay 450 pesos na po ang minimum wage. Region 7, dating 382 pesos, 435 pesos na po ang minimum wage. Region 8, dating 345 pesos, 375 pesos na po ang minimum wage. Region 9, dating 338 pesos, ngayon ay 351 pesos na po ang minimum wage. Ngayon ay dumako naman tayo sa Region 10. Region 10, 378 pesos, ngayon ay 405 pesos na po ang minimum wage. Region 11, dating 438 pesos, ngayon ay 443 pesos na po ang minimum wage. Region 12, dating 347 pesos, ngayon po ay 368 pesos na po ang minimum wage. Region 13, 350 pesos minimum wage. Bangsamoro Autonomous Region, Muslim Mindanao o BARM, 306 pesos, ngayon po ay 341 pesos na po ang minimum wage. Ngayon po, nagtataka po siguro kayo mga kakosa kung bakit magkakaiba ang sahod nating mga Pinoy samantalang nasa Pilipinas lang po tayong lahat. Narito po ang paliwanag ng DOLE tungkol dito. Why does the minimum wage for different regions vary? According to the National Wages and Productivity Commission, the minimum wage varies per region because there is a different economic condition depending on the location of the country. Moreover, the minimum wage depends on the cost of living of the workers based on RA 6727 or the Wage Rationalization Act. Sabi po dito kaya magkakaiba po ang mga wages natin, mga Pinoy, ay depende daw po sa lokasyon. Katulad ko po, nasa NCR ako, 610 pesos po ang minimum wage dito, samantalang sa Region 1 ay nasa 400 pesos lang po ang minimum wage. So depende sa lokasyon at kung gaano kaprogreso ang bawat lugar. Doon po sila nagbe-based ng sahod natin para sa minimum wage. The minimum wage in the Philippines plays a critical role in ensuring that workers receive their compensations for their labor. While there are concerns about the adequacy and its impact on the economy, policymakers must carefully consider various factors when setting the minimum wage, including the needs of workers and the economic conditions of the country. Ultimately, the goal should be to strike a balance between ensuring that workers are paid a fair wage and creating an environment that fosters economic growth and job creation. Ngayon po mga kakosa ay dadako na po tayo kung ano ang mga probinsya sa bawat regions sa buong Pilipinas. From regions 1 to 16 including NCR. Region 1 consists of 4 provinces and 8 cities, namely the province of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan, and the cities of Dagupan, San Carlos, Alaminos, and Urdaneta in Pangasinan, Lawag in Ilocos Norte, Vigan and Candon in Ilocos Sur, and San Fernando City in La Union.
na mga kosa, dadahin naman po tayo sa provinces ng Region 2. Cagayan Valley, official designated as Region 2. It is an administrative region in the Philippines occupying the northeastern section of Luzon. It covers 5 provinces, namely Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino. The regional center is the city of Tuguegarao. Ngayon mga kosa, dadako naman tayo sa probinsya ng Region 3. Region 3 comprises with the 7 provinces in the central plain of Luzon, namely Aurora, Bataan, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, and Zambales. It has a total land area of 2,147,035 hectares. Ngayon po mga kosa, dadako po tayo sa Regions 4A or the Calabar Zone. It is composed of 5 provinces, namely Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, and Quezon. Region 5. What are the provinces of Region 5? The NIA Region 5, also known as Bicol Region, consists of 6 provinces, namely Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon, and the island provinces of Catanduanes and Masbate. Geographically, Bicol Region itself has a total land area of 17,362 square kilometers. Region 6. The Western Visayas region is composed of 6 provinces, namely Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras, and Negros Occidental. It is subdivided into 18 congressional districts. Ngayon dadako po tayo sa Region 7 or the Central Visayas. It is the central part of the Visayas Island Group. It consists of 4 provinces, namely Bohol, Cebu, Negros Oriental, and Siquijor, and the highly urbanized cities of Cebu City, Lapu-Lapu City, and Mandaue. Region 8 provinces. Eastern Visayas or Region 8 comprises of the 2 main islands of Leyte and Samar. It consists of 6 provinces, namely Leyte, Biliran, Samar, Eastern Samar, and Northern Samar, and the 6 cities Tacloban or Moc, Calbayog, Maasin, Catbalogan, and Borongan. Region 9 or the Zamboanga Peninsula. It consists of 3 provinces, namely Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, and Zamboanga Sibugay, and the 5 cities, namely Isabela City, Dapitan City, Dipolog City, Pagadian City, and Zamboanga City. Region 10 provinces, namely Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental, and Misamis Oriental, as well as highly urbanized cities. The regional center is the city of Cagayan de Oro. It is Region 11 or the Davao Region, consisting of 5 provinces, namely Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao de Oro, and Davao Occidental. Region 12. Region 12 covers 4 provinces, namely Cotabato, Sarangani, South Cotabato, and Sultan Kudarat, as well as 1 highly urbanized city, the General Santos, and the independent component city of Cotabato. The regional center is the city of Coronadal. Region 13 or the Caraga region in the Philippines, occupying the northeastern section of Mindanao. It covers 5 provinces, namely Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Islands, Surigao del Norte, and Surigao del Sur. Region 14. The region comprises 6 provinces, namely Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, and Mountain provinces. Region 15. It covers 5 provinces, namely Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, and Tawi-Tawi.
Now, what is the Region 15 in the Philippines? Region 15 in the Philippines, also known as the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, officially designated as BARM, an administrative region in the Philippines grouped under the Mindanao Islands Group. Ngayon mga kaosad, dumakay naman po tayo sa Region 16, also known as the National Capital Region or NCR. It is made up of 16 popular cities including Manila, Quezon City, Makati, Las Piñas, Malabon, Muntinlupa, Mandaluyong, Marikina, Navotas, Pasay, Pasig, Parañaque, San Juan, Valenzuela, and Taguig City. Sa 16 cities po ng NCR, nakasentro ang pinakamalaking minimum wage sa buong bansa na 610 pesos per 8 hours.